Napuno rin, pati mga nakakonfine sa General Hospital, nakapanood. Ang ilang nanood sa Camp Aguinaldo, masaya nang i-anunsyong si Pacman ang nanalo. Pati ang mga nanood sa kamera, bagamat napadasal sa rounds na lamang si Marquez. Jam-pack din ang ilang sinihang nagpalabas ng laban. Sa Valenzuela, naging date ang panonood ng Pacquiao-Marquez 3 para sa ilang mag-asawa at magnobyo. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Mga kababayan ni Manny Pacquiao sa General Santos City, dumagsa rin sa libreng screening ng laban ng pambansang kamao. Narito ang report ni Maris Umali. Jam-pack ang Nagaw Gym. Sa laban, nagulat at kinabahan ng marami sa tuwing masusuntok ang kanilang idolo. Pero pag si Pacman naman ang nakakasuntok, matindi ang sigawan at palakpakan. Walang pagsidla ng tuwa ang mga fans ni Pacman nang i-anunsyo kung sino ang panalo. Gusto kasi ni Manny, gusto niya, i-knock out talaga, pero nahirapan pa rin siya. Pero okay lang. Ang importante, Nanalo! Siguro hindi lang din tayo sanay na may kamatch talaga si Manny Pacquiao. Kasi usually, lahat ng nakatambalan ni Manny is no match for him. And I guess this time around, may match. But again, Manny proved that he is indeed the pound for pound best boxer in the world. Pagkatapos ng laban, may naglabas agad ng tarpaulin ng pagbati kay Pacquiao na anilay greatest fighter of this generation. Masaya-masaya rin ang mga kaanak ni Pacquiao na di maiwasang mag-alala para sa kanya. Pero si Mommy Janisha hindi pa rin nagbigay ng pahayag. Hindi siya nagsimba kagong laban ng anak. Nagpapagaling pa raw sa kanyang sakit na dulot ng sobrang stress at nerbiyos. Hindi ako sanay na wala si Mama. Kasi ngayon lang nangyari itong kami lang talaga. Yun na nga yung ano ng doktor sa kanya. Mami, para wala kang ano sa katawan mo, magpahinga ka ng matagal pa. Nasa mansyon ni Manny si Mommy D, pero di para manood ng laban, kundi para ipagpatuloy ang paglorosaryo. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Naging maluwag ang mga pangunahing kalsada kahapon dahil halos lahat ay tumutok sa laban ng Pacquiao-Marquez. Ayon sa PNP, wala silang naitalang krimen kahapon at narito ang report ni Victoria Tulad. Ang magkakapit-bahay na ito, matyagang inabangan ng Pacquiao-Marquez 3 sa GMA 7. Sa tindi nga ng laban, hindi raw nila naiwasang kabahan. Nung 1 to 4th round, masaya kami, tuwang-tuwa kami kasi feeling namin mananalo na si Pacquiao. Nung pagka-round 5 to 9, parang nangihina kami, apektado kami sa resulta kasi si Pacquiao parang lagi nang natatamaan ni Marquez. Ang mga tricycle driver naman na dapat sanay abalang naghahanap buhay, piniling hindi muna bumiyahe at sa halip ay tutok na tutok sa bawat round ng laban. Ganon din ang iba pa nating kababayan na nagtipon-tipon sa mga barberya at tindahan. Sa bawat suntok ni Pacquiao kay Marquez, napapasigaw ang kanyang mga tagahanga. Pero sa kabila ng pagkapanalo ng pambansang kamao, hindi lahat ay nasiyahan sa kanyang performance. Tila mataglay daw kasi si Pacman. Nahirapan po ngayon si Pacquiao. Hindi ka pareho ng mga unang laban niya mas magaling siya, mas mabilis. Kumbaga parang pagod si si Pacquiao. Hindi katulad ni Marquez na kinakatawan, gumanda pa yung counter-attack niya. Pero depensa ng iba, maganda pa rin ang ipinakita ni Pacquiao at karapat dapat siyang manalo. Maganda naman yung laban ni Pacquiao. At saka magaling po sa tumira. Magaling siya sa muntok. Nagkataon lang po minsan, tinatamaan din siya ni Marquez. Sa isip ko, Pacquiao talaga manalo. Dati pa man Pacquiao na kami. So hanggang ngayon, Pacquiao pa rin. Dahil halos lahat ay nanood ng laban ni Pacquiao, naging maluwag ang mga kalsada gaya na lamang ng EDSA na karaniwang puno ng sasakyan. Ayon sa PNP, wala rin daw na italang krimen ang mga pulis dahil tila maging masasamang loob ay nakatutok sa Pacquiao-Marquez fight. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. si Juan Manuel Marquez naniniwalang siya ang dapat nanalo sa bakbakan nila ni Manny Pacquiao. Sa post-fight press conference, sinabi ni Marquez na hindi na raw niya alam ang gagawin para ibigay sa kanya ng mga hurado ang tagumpay. Ayon naman kay Pacman, malinaw sa laban nila na siya ang karapat dapat manalo. It's very clear that I won the fight. And, you know, that's part of the game. Thank you. Thank you. Okay, now everybody knows what happened. I think I won this fight again.
again, repeat again, what need to do for the judges give me the fight. I don't know, but I feel very happy for my action, and I win this fight again. Tuwang-tuwa naman ang mga anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa tagumpay ng kanilang daddy. Mula sa Binyan, Laguna, may live report si Love Anyover. Love? Rhea, good morning Sen. Good morning po sa ating mga kapuso. Hinihintay pa rin natin na magising yung mga anak ni Manny Pacquiao. Ano? At ngayon nga, nakita natin kung anong oras gumigising yung mga kasama nila dito sa bahay. Mga alas 5 pa lang, o as early as 5 a.m., talaga na nagpe-prepare na sila para dun sa pagpasok ng, pagpe-prepare pa dun sa mga anak nila. At makikita nyo ngayon, talaga yan po yung prepare nila kada umaga. Rutina po yan. Yung paboritong pagkain daw po ng mga anak ni Manny ay hotdog at itlog. Ayan, at syempre, sasamahan din po yan ng pandesal na paborito daw pong kainin itong mga chikiting ni Manny. Sa mga oras na ito, yan po ang kanilang ginagawa. Dapat mga maya-maya gigisingin na nila yung mga bata para nga mag-ready ng pumasok dahil itong yung dalawang lalaki dapat makapasok sila ng alas 7 ng umaga dahil ang simula ng kanilang eskwela ay 7:40. Ayan, at yung dalawang girls naman ay 6:30 ng umaga gigisingin dahil ang pasok naman nila ay quarter to 8 a.m. Ayan, simula naman ng klase yan ng dalawang bata, si Princess at si Queenie. Ayan, maya-maya alamin natin kung ano nga ba yung mga reaksyon ng mga anak ni Manny doon sa nangyaring laban nito kahapon. Okay, sa ibang news naman, kaninang madaling araw, meron kaming nadaanan na aksidente dyan malapit sa may sukat exit, ano, at ang involved ay isang truck at isang kotse. Ang nangyari kasi, ginit-git ng isang truck ang kotse, kaya naman nasagi ito at nagpaikot-ikot at bumangga sa poste. Nangyari ito sa pagitan ng South Luzon Expressway sa may sukat to Alabang bandang 4:30 a.m. kanina. Nagtamo po ng bukol sa ulo ang driver ng kotse at sa dibdib. Wala nang pong naiulat na nasawi dito sa nasabing aksidente. At sa kasalukuyan ay tinatanggal na nga po itong truck at yung kotse sa may area. Ayan muna ang aking update mula dito sa Binyan, Laguna. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Love Anyover. Nagulat live mula sa Binyan, Laguna. Pilipinas bumaba sa ika-6 na pwesto sa overall ranking ng 26 Southeast Asian Games sa Indonesia. Sa ngayon po, mayroon ng 5 gold, 9 na silver at 13 bronze ang Pilipinas. Karamihan sa mga medalya ng Pilipinas ay nasungkit sa athletics. 11 bansa ang kalahok sa SEA Games. Ang host country na Indonesia ang nangunguna sa overall ranking. 30 bahay sa Novaliches, Quezon